Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umanong marunong maging presidente. Isiniwalat din ng bise kung kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad, kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. If I do that, so I just imagined myself cutting his head. I cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Sa panayam ng media kanina kay VP Sara, diretsahan na ang pagbatikos niya sa Pangulo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko. Sumagot din ang Vice Presidente sa naging tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagaganito ba? Muling sabi ng Vice Presidente, siya raw ang nagamit umano ng mga Marcos para manalo kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. I am here sitting down today to tell everyone. They needed me. I don't need them. Inungkat ng bise ang ilang pinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Partikular ang kasunduan daw nilang payagan siyang gamitin ang presidential chopper para magbalikan sa Davao at makasama ang kanyang mga anak. Hindi na natupad yon. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Ngayon, siya raw ang target ng mga pag-atake, bagamat wala siyang sinabing pangalan kung sino ang nasa likod nito.
Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Tungkol ito sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa pamagitan ni dating Pangulong Duterte ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. May binitiwan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sinikap din naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni VP Sara ukol sa Pangulo pero hindi raw sila maglalabas ng pahayag ayon kay Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang ukol sa 16 million pesos na ginastos sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Ang sabi ni VP Sara, ibinigay naman nila sa COA ang kailangan dokumento. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Ang hirap daw sa komite, wala namang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ginagamit lang daw ang pagdinig para hanapan siya ng kasong pang-impeachment. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bago ang mga buwelta kanina ni Vice President Sara Duterte, may mga indikasyon na ng lamat sa relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong pang nakaraang taon. Balikan natin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Oh, never again. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nung nakaraang buwan nang tanungin kung may balak pa ba siyang maging teammate si Pangulong Bongbong Marcos. At kung dati tinuturing nila ang isa't isa bilang magkaibigan, paglilinaw ng bise noon. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ang pagkakawatak ng dating magkaibigan, unang nagkaroon ng indikasyon noong May 2023. Halos isang taon pa lang noon ang Administrasyong Marcos nang magbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kalaban
ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Okay na tayo. Don't even dignify. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bad shot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sabi pa noon ng First Lady, sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang unit team. Ang kanyang tugon, Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then humanang elections, naidaog na mi. nitong Hulyo, tuluyan ang umalis sa gabinete ng Pangulo si VP Sara. Nang sumunod na buwan, bumuo ng isang quad committee ang Kamara na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings at gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte. Iniimbestigahan din ng komite sa Kamara ang paggamit ni Vice President Duterte sa kanyang 125 million pesos confidential funds noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Itinuring ni Pangulong Bongbong Marcos na importanteng hakbang para sa tinawag niyang political reconciliation ang muling pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo kahapon. Natutuwa raw ang Pangulo sa ginawang ito ni Senate President Chis Escudero. At nagbabalik si Ivan Mayrina. Ang paghaharap at kamayan ni Marcos at Robredo sa Sorsogon kahapon, unang hakbang nga ba sa paghilom ng sugat tulad ng sinabi ni Senate President Chis Escudero? Sabi ng Pangulo, Senate President Chis Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Nagkitang dalawa sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena kahapon matapos anyayahan ni Escudero si Robredo na salubungin ng Pangulo sa pagdating sa Sorsogon. Sabi ni Robredo, hindi siya nagdalawang isip na paunlakan ang imbitasyon ni Escudero, pero naging mabilis lang daw ang kanilang pagkikita. Sa akin kasi hindi naman issue yun. In fact, para sa akin yung nagbibigay respeto ka sa posisyon. So walang pag-aatubili yung pag-oo ko kay Senator Chis kung pwedeng sumama ako sa kanya pagsalubong. Ang tingin ko tama lang naman, lalo pa kasi bisita natin sa Bicol Region. Yun lang nga, ang problema lang hindi ako nakastay ng matagal kasi may hinahabol ako dito. Pero otherwise, okay lang naman sa akin. Matatandaan naging mainit ang tunggalian ng dalawa noong 2016 na maglaban sa pagka-vice presidente kung saan nanalo si Robredo. Nagkaroon pa yan ng part 2 nang muling magtapat sa karera naman sa pagkapangulo noong 2022 kung saan si Marcos naman ang nagwagi. Una nang sinabi ng kampo ni Robredo kahapon na anumang healing or reconciliation, kailangan anyang nakatuntong sa hustisya at prinsipyo. Ang komento ng Pangulo tungkol sa pagkikita nila ni Robredo, sinabi niya sa paglagda sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law na layong lumikha ng programa ng mga hakbang para alalayang makahabol ang mga mag-aaral na napag-iiwanan sa kanilang grade level. Partikular na tututukan ang mga natigil sa pag-aaral at ngayon nagbabalik eskwela, mga mag-aaral na hindi naabot ang minimum proficiency level o kakayahan sa math, science at reading, at ang mga bumabagsak sa mga pagsusulit na ibinibigay sa teacher's evaluation.
Bumisita rin ang Pangulo sa exhibit ng Manila Fame. Pinapurihan niya ang disenyong Pinoy na anyay mas maganda pa sa world class. Nangako siya ng suporta ng pamahalaan para maiparating ang disenyong Pinoy sa world market. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinaghahanap ng mga otoridad ang Amerikanong dinukot umano ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis sa Zamboanga del Norte. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa bahay na ito sa Sibuco, Zamboanga del Norte, sinasabing dinukot ang American national na si Elliot O'Neill Eastman, edad 26. Ayon sa pulisya, pinasok ang bahay ng biktima ng mga lalaking may bitbit na M16 alas 11 kagabi. Lumalabas sa report, meron po tayong 4 armed men na dumukot doon sa ating biktima. At hindi pa po natin na tinutukoy kung anong grupo yun ang kumuha sa kanya. Batay sa investigasyon, nagpakilala umano bilang law enforcement officers ang mga lalaki. Nanlaban umano ang biktima at binaril ng mga salarin sa paa. Isinakay daw si Eastman sa bangka papunta sa Sulu o Basilan. Ayon sa pulisya, mag-5 buwan nang nakatira sa probinsya si Eastman matapos makapag-asawa ng babaeng taga Sibuco. Now, wala ho tayong any ransom demand. Second, na-check ho natin as per record, background po ng ating victim, wala mo po siyang known na malaking business and wala po talaga pa siyang known na profession. Ang pagpunta niya dito sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hinahanap ng AFP at PNP ang mga salarin. Currently on active hot pursuit ang mga elements natin. Yung mga talk na nagpakilala ng police, it's chismis pa rin yan as far as I'm concerned. Alam na raw ng US Embassy ang tungkol sa insidente at nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad. Pagsisiguro nila, prioridad ng US State Department ang kapakanan at kaligtasan ng US citizen sa ibang bansa. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Wala pang pinal na desisyon kung saang komite sa Senado ikakasa ang hiwalay na investigasyon kaugnay sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang leader ng Quad Committee ng Kamara, naniniwalang hindi dapat mangialam ang dalawang idinadawit na senador, lalo kung ihaharap ang mga testigo. Nakatutok si Maki Pulido. Pag-uusap-usap na lang ng mga senador ang hinihintay para maisapinal ang balak ng Senado na imbestigahan din ang war on drugs noong Duterte administration. Una nang inalmahan ang resolusyong inihain ng dalawang isinasangkot sa issue na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na pangunahan ng Senate Committee on Dangerous Drugs ni Senador Bato ang investigasyon. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, depende na sa pag-uusap ng mga senador kung didinggin ito sa Senate Committee of the Whole na iminumungkahi ni Senadora Risa Ontiveros o ng ibang komite gaya ng Senate Blue Ribbon Committee o Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa ngayon, nakawalong public hearing na ang Quad Committee ng Kamara tungkol sa parehong issue. Kaya sabi ng National Union of People's Lawyers, kung mag-iimbestiga ang Senado, sana naman may bago. Kung uulitin lang naman nila kung anong nangyayari na sa Kamara, sayang lang sa oras, sayang din sa pera ng taong bayan. Na-appreciate ko talaga yung mga lumitaw na dun sa Quadcom investigation sa House of Representatives. Pero dahil may mga colleagues ako na ni-raise din yung parehong issue sa amin namang kapulungan, then I suppose and I hope na meron pa kaming maidadagdag at maiaambag. Pero kaya bang isa lang sa grilling ng mga senador ang kapwa nila senador? Para kay Surigao Representative Ace Barbers, overall chair ng Quad Committee, baka dyan pa mahirapan ang investigasyon ng Senado lalo na kung ang sasalang ay mga testigong idinadawit sina Go at De La Rosa. Kaya dapat daw hindi maging bahagi ang dalawang senador kung magka-investigasyon sa Senado. The logical thing to do really is for them to recuse themselves or at least not participate during the time that testimonies of witnesses accusing them will crop up. But at the same time, dapat bigyan din sila ng opportunity na masagot din naman yun. Tingin ni Senator Risa Ontiveros, isa yan sa maaaring gawin ng mga kapwa niya senador. Yan naman po ay bukas na option din sa bawat isa at may mutual respect naman kami as colleagues at may presumption of regularity.
Hinihingi pa namin ang mga pahayag ni na Senador Go at De La Rosa kaugnay nito. Wala namang diretsong sagot si Senate President Escudero pero sabi niya may karapatan ng bawat senador na humarap sa pagdinig at ipagtanggol ang sarili. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi lang pinagbabaril, tinangay pa ng mga nagpanggap umanong buyer ang mamahaling sasakyan na binebenta ng isang Chinese national. Tinutugis na ang mga salaring Chinese din pero may ibang hinala ang paok sa krimen. At nakatutok si John Consulta. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang Chinese national na ito nang abutan ng mga otoridad sa bahagi ng Barangay Diezmo sa Cabuyao, Laguna. May sugat sa hita ang biktima na ilang beses umanong pinagbabaril ng mga salarin na Chinese national din. Ayon sa Cabuyao City Police, taga Mandaluyong ang biktima at sumama sa test drive ng mga dapat ay bibili ng kanyang luxury SUV. Pero ang dapat na bentahan, nauwi sa pamamaril at carnapping. Nandun na sila sa labang area, nag-declare na yung hold up yung would-be buyers ng kanyang sasakyan. Nag-backtrack kami ng mga CCTVs. Nag-request kami dyan sa mates sa expressway kung saan sila, baka for possible, dyan sila umixit. At least, makompare namin yung mga vehicles. Nakuna ng CCTV ang sasakyan na ito na nakasunod daw sa SUV ng biktima bago siya binaba at binaril. Pero hinala nila dahil lang sa lugar ang mga suspect. For now, we're still conducting yung follow-up operations and meron pa tayong may mga tumulong sa atin din na other units from PNP. Nagkakandak tayo ng case conference regarding dyan. And hopefully, we'll be able to track down yung mga perpetrators. Pero ang PAOK, duda sa intensyon ng mga dayuhang suspect. Kailangan laliman pa natin yung investigation. Ang tinitignan kasi natin dyan, bakit kailangan pagbabarilin yung tao kung talagang ayan, ordinary na bentahan lang na sasakyan. May mga insidente kami before kasi na yung mga pinatay o kaya yung mga pinagbabaril, yung mga dinukot, minsan pinagdududahan nila na yun ang naglaglag sa isang raid na nangyari o kaya dun sa isang hulihan ng Pogo Hub. Patuloy ang pagtugis sa mga salarin habang nagpapagaling sa ospital ang biktima na kinailangang operahan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Di pa tapos ang Voltes 5 Legacy Fever na gumagawa pa rin ng ingay ngayon sa Japan. Bukod sa panonood ng premiere ng kanilang film in Japanese version, sisingit na rin ang bakasyon para makapag-moment together si Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Makichika kay Lars Santiago. All the way from the land of the rising sun, sama-samang nag-vault-in sa Tokyo ang Team Voltes 5 Legacy cast para sa premiere ng Japanese version ng Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience. Naroon sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Rodson Flores, Martin Del Rosario, Gabby Eigenman, Direk Mark Reyes, GMA at Telesuccess executives. Bukod sa Voltes 5 ganap, may R&R din ng Team Isagel. Marami na kaming plano na i-explore yung Tokyo. So, bali may usapan na kami ng nila Kuya Raver na magkikita-kita kami doon, gagala kami, kakain kami ng ramen. Of course, I'm so excited po. Aside from, of course, being there for Voltes 5, happy din ako kasi makakasama ko rin si Miguel sa Japan. Ang workation sa Japan, tila extension ng 5-day vacation nila sa Bali, Indonesia, kung saan kabonding din nila sina Derek Monasterio at El Villanueva. It's a restart, kumbaga, dahil busy sa taping, ganyan. Quick getaway talaga siya, Tito Lar, and especially kasama ko pa si Isabel. Hindi bitin, hindi rin masyadong mahaba. Perfect quick getaway. First biyahe ko na vacation with Miguel. So ako, I'm very happy. And yun nga, sabi nga ni Miguel, it's a very good refresher para po sa amin before we start getting busy for the holidays, before we start taping. Pagbalik sa Pilipinas mula Japan, mas magiging abala pa si Miguel sa upcoming GMA series ng mga batang Riles.
barkadagulan na sa action scenes na ipinasilip sa kanilang trailer. Ang ganda ng edit, as in, kita mo na agad doon, may glimpse na kung anong klaseng show yung mga batang Riles. And sobrang proud ako. A new chapter for Miguel kasi talagang ibang Miguel ang makikita. I'm always here for him. I'm always here to support him. Or Santiago, updated sa showbiz happening.